paano magiging matagumpay ang ating pamilya. Tatandaan natin, ang pagpunta nyo rito, hindi ito relihiyon. Ito ay relationship between you and God. At dahil sa relasyon na yon, pinag-ugnay tayo ni Jesucristo nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ang pinantubo sa iyo, hindi ginto, hindi pilak, kundi ang kanyang banal dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ikaw, special ka kay Lord. You are VIP. Wala itong umi-amen din na. Kahit ganyan yung katabi mo, we are all special to God. Amen? Tayo lahat ay anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12, as many as receive Him, to them He gave power to become the sons of God, even to those who believe in His name. Kaya lahat tayo anak ng Diyos. Ngayon, tingnan po natin yung mga patakaran ng pamilya para lalo tayong magtagumpay. Ito isang paalaala ni San Pablo Apostol. Dito po sa Ephesians chapter 5. If you have a Bible, join with me to read. Ephesians chapter 5. Tingnan po natin sa Ephesians chapter 5, verse 22. May dala ba kayong Biblia? Basahin mo natin sa verse 21. Submitting one to another in the fear of God. Mahalaga po sa sa sambahayan ay meron tinatawag na submission o pagpapasako. Ang pamilya binubuo ng isang ama, ng isang ina, at mga anak. Yung iba naman, wala namang ama. Siguro yung ama nasa ibang bansa. Ang kumakatawan sa kanyang pamilya ay yung ina. Ang tawag sa kanya ay natay. Nanay na tatay pa. Yung iba naman ay single mom. Siya naman kumakatawan bilang isang ama, isang ina na rin. Pero sabi ng Bible, submitting to one another in the fear of God. Sabi natin, fear of God. Kasi nilalagay ang fear of the Lord. Kasi kapag ang isang tao walang takot sa Panginoon, hindi lumalayo yan sa kasalanan eh. Ang pagkatakot sa Panginoon, lumalayo sa kasalanan. Kaya kapag ang tao, babae, lalaki, sa pamilya, may takot sa Panginoon, nagpapasakop sa bawat isa. At unahin natin yung babae. Sabi ng Biblia, verse 22, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Sino dito mga asawang babae? Nasaan ka na kami, mga ginang? Iyan ang unang patakaran sa loob ng bahay. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki gaya ng sa Panginoon. Hindi nyo napapasin ng Biblia. Lagi nilalagay as to the Lord. Kanina, in the fear of the Lord. As to the Lord. Kasi mahirap magpasakop ang babae sa kanyang asawang lalaki kung ang mga lalaki ay walang trabaho. Mas lalo ang babae, siyang maraming pera. Hey, by the way, sino ba mas maraming pera? Yung babae ba, lalaki? Oh, lakas sumigaw ng mga babae. Nakahalata kayo. Kahit ang babae ay maraming pera, ang mga babae dapat pa rin pasako sa kanyang asawang lalaki. Utos yan ng Panginoon. Sa totoo, ang mga babae ay galing sa tadyang ni Adan. Bakit malapit sa tadyang? Malapit sa puso at malapit sa bulsa. So, yun ang number 1. Tuloy po natin, verse 23. For the husband is the head of the wife, as also Christ the head of the church, and He is the Savior of the body. So, napakaliwanag, ang mga lalaki ay ulo ng kanyang asawang babae. Kagaya ni Kristo, siya ang ulo ng church. Pag sinabing church, ecclesia o kalipunan ng mga mananampalataya. Kaya the head of this church is no other than Jesus Christ. Si Kristo mismo ang ating ulo, bawat mananampalataya. And He is the Savior of the body. Nakakakita ba kayo ng
ng the husband is the head of the wife. Natatawa ko. Kasi minsan, yung mga babae, hindi talaga nagpapasakop sa mga lalaki. Eh kapag hindi pala nagpapasakop, yung malalaki walang, naglalakad walang ulo. Hindi, ano tawag doon? Pugot ulo. Nakakatakot yun. Ngayon, alam niyo ba kung sino si Jesucristo ang head ng mga lalaki? Tingnan natin sa 1 Corinthians 11 verse 3. Unang Korinto 11:3. 1 Corinthians 11 verse 3. Basahin natin sabay-sabay. But I want you to know that the head of every man is Christ. Kaya ang mga, as nga ka na kami mga lalaki na may asawa na, sino daw ang ulo natin? Si Jesucristo. Kaya yung mga lalaki, tingnan nyo, nilagay yung pangalan ni Abraham, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. Hindi ina-address sa Bible yung God of Sarah, God of ano pangalan sa ni Isaac? Ano pangalan? Si Rebecca. Hindi Rebecca ang hipag ko, hindi yan. Rebecca. Isa asawa ni, yun ang nilalagay doon, kinakabit yun eh. Kaya ang mga lalaki, pag na-born again, malapit sa puso ng Panginoon. At madaling ma-born again ang asawang babae at sa mga anak sapagkat may father's image. Pero kapag hindi na-born again yung mga lalaki, kita mo, ang mga lalaki, biktima ng demonyo. Nasa sugalan, nasa tongue age, basagulero, butangero, lahat ng may ero, nandun lahat. Kasi nga, wala siyang ulo. Kaya kapag na-born again ang mga ama ng tahanan, tuwan-tuwa ang Diyos sa langit. At kapag na-born again ang mga kalalakihan, tuloy-tuloy ang pagpapala sa asawa, sa mga anak, hanggang kaapu-apuhan ang pagpapala ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya congratulations sa mga tatay na nandito. Hindi kayo como kayo na born again mga ganun kayo. Sabi nila sa mundo, ang tunay na mga lalaki ay yung mga umiinom. Ano iniinom? Ayun, kakaiinom, madaling namatay. Kaya marami pong mga lalaki, madaling nauuna sa babae. Yung mga babae naman, pag namatay asawa, gusto na rin sumunod. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, the head of the woman is what? The head of the woman is man. And the head of Christ is God. Yun po ang ibig sabihin ng unang patakaran, submission sa loob ng tahanan. Balik tayo sa Ephesians chapter 5. Verse 25. Husband, love your wife. Ang mga lalaki ay mamahalin ang kaisa-isa nilang asawa, even as Christ loved the church and gave himself for it. Basahin natin mga kalalakihan. Basa mga kalalakihan. Kayo ba nag-agahan na mga kalalakihan? Hindi ko marinig boses niyo. Basa uli. 1, 2, ready, go. Mga lalaki, mahalin nyo ang inyong asawang babae. Kung paano minahal ni Jesus ang kanyang iglesia, ganun din at binigay ang kanyang sarili para rito. Kaya mga mister, mga ginoo, mga asawang lalaki, utos yan ng Bible. Husband, love your wife. Gaano daw ang pag-ibig na bibigay mo sa asawa mo, sa asawa natin? Kagaya ng pag-ibig ni Jesucristo sa iglesia. Ano ginawa ni Jesucristo? He gave himself for it. Anong klaseng pag-ibig? Unconditional love and sacrificial love. Ngayon, makikita nyo sa talatang yan, dalawa.
loved and gave. Just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Kaya yung mga lalaki, kapag sinasabing, I love you, hindi puro daldal. Meron pang kasunod. Ano kasunod? Give. Yung babae naman, take it all. Love and gives. Everyone say, love and give. Diyan natin masusumpungan ang mga lover, mga giver. Amen, mga mister. Amen. Ako, amen. Lahat tayo, giver. Ganyan ang Panginoon Jesucristo eh. Ganon din sa samahan natin, sa loob ng church, ganon din. Kapag nagmamahal ka sa Diyos, kailangan ibigay mo ang buhay mo. Pati kumisan, kung loloobin ng Diyos, pati nga bulsa mo eh. Kasi yan ang tinatawag na pagmamahal. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Taas ulit ang kanang kamay ng mga kalalakihan. Katabi niyo ba mga asawa niyo? Gaano ba kalaki pagmamahal niyo sa asawa niyo? Isang laki na karagatan. Nung nililigawan niyo yung mga asawa natin, iba ay tumutula pa. Pag ako'y sinagot mo, kukunin ko ang buwan at mga bituin sa kalangitan. Sagutin mo lamang ako. Di sinagot, ayun, kitang-kita niya, araw-araw puro bituin ng asawang babae. Bakit? Yung palang napakasawa niya, nagkukumari pa lang mabait. Yung pala, basugulero pa na, lasenggo. Kaya puro ina-adjust na. Pagka unang buwan, dalawang buwan, ina-adjust. Ano ina-adjust? Yung panga. Kaya puro bituin na nakita. Alam niyo mga kapatid, ang pagmamahal hanggang sa dulo. Amen. Sino dito, meron akong nababalitaan, ito Marites, atin lang ito ha. Minsan, meron itong mag-asawa, hindi magkatabi sa higaan pag natutulog. Yung isa sa may kulambo, isa na may sa labas natutulog. Bakit ka ako? Malakas maghilik. Baka dapat nung napakasawa mo, alam mo na kung malakas maghilik. Ang gagawin mo kako, una kang matutulog. Yung iba naman, hinahayaan ganun ang relasyon. Dapat ang relasyon, yan ang pinakamahalaga sa buhay ng mag-asawa. Dahil pag kayo, sino dito 10 ang anak? Meron ba? Meron ba 10 magkakapatid na lang? 15 ang anak. Yan lahat pagka nagkakaasawa lahat yan, lalayasan kayo lahat yan. Kaya lang may bisyo ang Pilipino. Iniiwan lahat ng apo sa lolo at saka lola. Hindi na nahihiya. Inalagaan yung 10 o 12, pinag-aral lahat. Kaya nakita ko yung mga magulang kuminsan sa nakalimutan na sarili nila, pati ngipin wala. Tumanda na, wala pang pera, wala pang pustiso. Pag yan nagsilayas lahat, kayong dalawa lang ang natitira. Sino magmamahalan? Kayong dalawa. Kami nga mag-asawa. Dadalawa anak namin. Sabi ko nga sa asawa ko, dapat pala 6 Sabi na asawa ko, liit kong ito, gusto pa 6. Yung aking anak nasa kabila na. Yung aking anak malapit na rin. Kung minsan pagkawala, kaming dalawa natitira. Kumakain kaming dalawa. Kahit kung ano ulam lang, kami nagtitingin na, ganito pala kako, pagka malalaki na anak, iwanan ka na pala. Kung minsan naiyak ko ako, mag-iisa. Sana kako, 6 ang anak namin. Masarap ang pamilya, magkakasama din Kaya pala ang mga Pilipino, ayaw palalayasin yung mga anak. Kahit mga 3, 4 ang anak. Nakita mo kung saan. Iiwanan ang asawa, iiwanan ang ama't ina.
at aalis, titira sa likod bahay. Ang ama naman, tatayo yung mga lolo't lolo, tatayo lahat doon, ng garrison lahat. Lumayas nga, kapitbahay lang pala. Magagaling yung mga anak. Pagka nag-grocery ang mga magulang, malapit yung supermarket, doon lang, ha? Totoo yun, ang mga magulang, hindi kayang tiisin ang mga anak. Sino dito, mga magulang ay ganun din? Totoo yun. Dati nasasabi ko bakit kinukonsinti ng magulang? Hindi pala. Di ba pinag-aral mo mga anak mo, ginastusan mo lahat. Mas magastos pala pagkatapos na. At higit sa lahat, ang mga magulang din. Ayoko rin ang mga magulang sa Jesus Christ the Deliverer, walang pera. Kasi nakita ko sa bansang Pilipinas, kapag ang mga magulang walang pera, nakakaawa. Kasi kahit magparinig ka sa manugang mo, ako'y may sakit. Sakit. Kung ang manugang mo hindi naman born again, naku, malapit na, malapit na. Nagsasakit-sakitan ka na, walang mapakiramdam. Buti lang mga born again na, mga manugang na mga anak ng Diyos dito. Sana nga in Jesus name. Kaya mga lalaki, sabi ng Bible, husband, love your wife. Ano dapat ipapadama sa asawang babae? Abay, paglilingkuran natin. Kasi ang pinagsama ng Diyos ngayon ay ilan na? Isa na. Kaya kapag mula ngayon, pagsakay nyo ng jeep, isa lang ibabayad nyo. Sabi ng driver, dalawa ho kayo, ba't isa lang? Sabi ng obispo namin, isa lang ho kami . So husband, love your wife. Just as Christ also loved the church and gave himself for it. Ngayon, doon sa mga widow. Sino dito ang mga widow? Gusto nyo pang mag-asawa? Ang mga widow naman sa Bible, dahil wala kayong asawa, special kayo sa puso ng Panginoon. Exodus 22:22 and 23. Ngayon, kapag kayo ay balo, medyo bata-bata kayo, halimbawa ay 80 kayo, wag na kayo mag-asawa. Sabi na isa, boss, may asim pa. Meron mga tao, sabi naman ni San Pablo, kung hindi kayo makapagtiis, pwede kayo mag-asawa. Yung iba naman, hindi na nag-asawa, alang-alang sa kaharian ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw naman ay bata-bata, gusto mo pang mag-asawa, abay pipili ka ng una, born again. Pangalawa, born again. Pangatlo, born again. Kasi marami nagpapanggap, dahil gusto ka, naku, ito, marami itong minana sa kanyang asawang lalaki. Hindi niya alam, ang minana ng asawa niya, bumili ng bukid, yung pala, bundok ng arayat ang nabili. Ipagpe-pray mo sa Panginoon. Diyos ko po. Kasi yung iba naman, talaga namang gusto pang mag-asawa. Sino dito, widow, gusto mag-asawa? Ihahanap namin kayo maya-maya. Alam nyo, yun ay practical ng buhay ng tao . Ano? Yung iba'y natatawa at iba'y nakayukong gano'n . Sana ako maturo ni Bishop. So yung mga widow, sabi ng Exodus, you afflict them in any way, and they cry at all to me. I will surely hear their cry. Ba't mag-aasawa ka pang kung ang tinalaga naman ng Diyos sa iyo ganyan ka? Yan na ang Panginoon, lagi nakasalalay sa iyo. Amen? Sabi na isa, pinatatamaan niya ako ni Bishop dito. Mga kapatid, tingnan mo sa verse 23. Verse 20. Ayan, verse 23 na yan. Lagay mo sa 22. Balik mo sa 22.
You shall not afflict any widow or fatherless child. Sino naman dito walang magulang? Yung bang lumabas sa mundo lumabas na lang bigla? Hindi pa pwede yun. Merong mga anak na hindi kilala yung kanilang mga magulang. Ikaw ba, Madonna? Brother Mario, lumabas ka ba sa mundo, wala kang magulang? Meron, pero hindi mo nakilala. May magulang ka pa ba? Nasaan? Mindanao, ikaw nasa Luzon. Merong mga tao na hindi kilala yung mga magulang nila. Na lumabas sa mundo, pinabayaan sila ng mga magulang nila, buti na lang na born again. Meron kaming kasong ganyan sa Mandaluyong, sa labas. Noong nagba-Bible study kami, linggo-linggo, merong nagpatotoo doon na hinahanap niya tatay niya. Hindi niya nakikita magulang niya. Siya po ay galing Bisaya. Nagtrabaho siya doon. Nung siya nagpapatotoo, on the spot, alam mo, nung nagpapatotoo siya, isang trabahador din pala, yung tatay doon. Doon sila mismo nagkita. Para hong drama yung aming pong Bible study. Doon nagkaiyakan. Ang pinamagatan kong wish ko lang. Pinag-pray namin yung mag-ama. Doon nakita sa Bible study. Yung mag-ama, matagal nang hinahanap niya. Ang sabi ng Psalm 27 verse 10, when your father and your mother forsake you, the Lord will lift you up. Kapag ikaw nireject na magulang mo, ikaw ay talaga namang wala kang magulang, meron Diyos na nagmamahal sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, ano naman ang tungkulin ng mga anak? Ephesians 6. Bibilisan ko lang. Ephesians 6. Ephesians 6, 1-3. Ito naman yung mga anak. Sino dito mga anak? Taas ang kanang kamay, mga anak. Meron pa ba kayong magulang? Okay. Ephesians 6, 1-3. Children, obey your parents in the Lord. So makikita nyo may in the Lord na naman. Children, mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang gaya ng sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat o tama. Verse 2. Basahin natin lahat. Honor your father and mother, which the first commandment with promise. Ano pa nga ko? Verse 3. Verse 3. That it may be well with you and you may live long on the earth. Pagsamahin mo nga yung 1, 2, 3. Tayo palang mga anak, kung buhay pa, mamagulang natin. Number 1 duty natin sa loob ng tahanan, obey your parents in the Lord. Bakit nilagyan na in the Lord? Kasi kapag ang magulang mo, hindi talaga tama ang ginagawa para sa mga anak, hindi mo masusunod Pero dahil may in the Lord, ito ibig sabihin, born again ka na, Kristiyano ka na, sundin mo ang iyong mga magulang gaya ng sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Honor, ever say honor, your father and mother. Igalang mo ang iyong ama't ina. Pinaghiwalay ngayon. Kanina, parents. Pangalawa, sa verse 2, honor your father and your mother. Bakit? Alam ng Diyos na darating ang panahon sa buhay ng pamilya. Ang igagalang lang ng anak ay yung nanay. Bakit? Kasabagat maraming pera ang nanay. Ang tatay, pag humingi ng pera ang mga anak, ano binibigay? Sinturon. Hihingi ka na naman. Gusto mong sinturunin kita? Wala pang binibigay yon. Walang maibigay. Kaya ang mga anak, nagagalit sa ama. Pero ano sabi ng Bible? Honor your father and your mother. Kahit walang iya ang isang ama, mamahalin mo pa rin at igagalang mo ang tatay mo. Sapagkat kung walang tatay, walang asawa, walang nanay. Kaya honor your father and mother. Ebra say honor. Ano ibig sabihin ng honor? Hindi. Sa ibang translation, honorarium. Sa Tagalog, bigyan mo ng pera ang tatay at nanay mo.
Yun. Sabi nung nanay, ano? Ulitin mo, sa katabi ko, anak ko. Ang tagal-tagal na, hindi pa ako binibigyan. Isa sa pag-honor ng mga magulang natin, hindi lamang sundin o mahalin, kundi bibigyan din natin ng parangal sa magitan ng, bibigyan natin ng sustento. Yung malakas sa meme, hindi binibigyan ng anak yan. Amen. Kahit ba kayo may pera, kayong mga magulang, yung mga anak naman, kapag kayo sumusweldo, dapat automatic. Aabutan nyo magulang nyo. Hindi, patay mali siya. Aanin ba ng mga magulang yung pera ninyo? Pero kapag ikaw ay nagbibigay sa magulang mo, nakikita mo magulang mo, laging walang pera din. Bigay ka ng bigay. Lagi namang ubos. Yung pala, binibigay sa ibang kapatid mo. Sasabihin, oy anak, nawalang pera. Huwag mo sasabihin sa kapatid mo to. Ganyan ang mga magulang. Kakainin na lang. Ibibigay pa sa ibang anak. Tama ba yun, mga nanay? Kaya payo ko sa mga anak na nandito, huwag nyo nang bigyan. Bibigyan nyo pa rin. Amen. Ide-date nyo magulang nyo. At ayaw ng ang mga JCTD, ayaw ng mga hindi magaganda. Kaya pagandahin nyo magulang nyo. Malagyan nyo ng ash brown na buhok. Pagandahin nyo. Yung mga walang ngipin, palagyan nyo ng ngipin. Sino dito walang ngipin ng mga nanay? Magsabi kayo kay Pastor Lily mamaya. Palalagyan kayo ng pustis. At kung sira ang ngipin nyo, pabubunot niya, libre. Wala ngang anesthesia nga lang. Ano sabi ng Bible? Honor your father and mother. Which is the first commandment. Unang utos. Ilan ang utos ng Diyos? Nung Katoliko tayo, kabisado natin yan. Ilan? 10. Sa 10 utos, iyan lang ang may pangako. Bakit? Alam ng Diyos ang paghihirap ng magulang. Sa pag-aaruga, sa pag-aalaga, hanggang makatapos ng pag-aaral. Hanggang sa pag-aasawa, magulang pa rin. Mas lalo kapag ang mga anak nagkasakit, hindi malaman kung ano gagawin ng magulang, kung paano iintindihin yung kanyang anak. Kaya nakita ng Diyos, nilagyan niya ng kanyang pangako. Which is the first commandment with promise. Ano pangako ng Diyos? 2. That it may be well with you, that you may live long on the earth. Giginhawa ka at hahaba ang iyong buhay. Sino gusto maginhawa buhay? Isa sa gusto ng Diyos, pag may magulang ka pa, paglingkuran mo habang nabubuhay. Amen. Sino gusto mahaba buhay? Ay maglingkod ka sa magulang mo. Kung wala kang magulang, Diyos ang paglingkuran mo, hahaba buhay mo. Sino gusto buhay 120? Hindi marunong na mag-Espanyol. 120. Hahaba ang buhay mo. Sabi ng Psalm 90 verse 10, ang buhay umahaba ng 70. Pag pinahaba ng Diyos at binigyan ka ng lakas, 80. At ano susunod sa 80? Magaling na kayo sumagot. Sabi ko, ano susunod sa 80? Sabi niya 90. Ngayon 81 na. Very good, 81. Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, Lord, give me long life. In Jesus' name. Amen. Purihin ang palakpakan natin ng Panginoon. Napakasarap yung mahaba ang buhay mo. Wala ka pang sakit. At meron ka pang, ito mukhang pera yung sagot dito, ha? Ang lakas sumagot. Tama po yan. Ang magulang kapag walang pera, nirarayuma. Madaling magkasakit yan.
Pero kapag tayo blessed, sumasaya tayo. At ang masayahing puso, yan ay gamot sa ating lahat. At ang dalangin ko, humaba lahat ang buhay natin. Balakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Ngayon, ang magulang ay kailangan hindi pinapahintulot ang lahat ng kaaway natin sa loob ng pamilya. Number one kaaway natin sa loob ng pamilya natin, pakilagay nga, enemies of our relationship. Ano-ano mga kalaban sa loob ng relasyon sa pamilya natin? Ano number one? Money matter. Pag pera na ang pinag-uusapan sa loob ng pamilya, money is a good servant, it's a cruel master. At ang mga Kristiyano marunong pagdating kapag minsan nawawalan, we need contentment. Ang panlaban diyan, contentment. Madaling hanapin ang pera, pero mahirap i-restore ang relasyon pagka nagkaaway. Amen. Pero gusto natin ang pera. Tama ba? Say hallelujah. Ngayon, yung asawa mo, walang trabaho. Bubungangaan mo. Oo, ang laki-laki mo. Wala ka pang trabaho. Magpasalamat ka sa Panginoon. Kahit walang trabaho, hindi nagkakasakit. Tumataba pa. Ang tawag doon, vacation. Nagbabakasyon. Amen. Iba may pera nga. Talagang 24 oras nagtatrabaho. May sakit naman. Iniinom-inom lang. Pasalamat ka, yung asawa mo, buhay pa. Kahit pa upo-upo doon, pakuya-kuyakoy, papito-pito. Pag alas 7, alas 12, alas 5, nagagalit-galitan sa asawa pa. Nagluto ka na ba? Ano iluluto? Kaya number one, money matter. Ano gagawin ng mag-asawa? Mananalangin mag-asawa. Lord, magpadala ka po ng magandang pagpapala sa aming pamilya. Amen. Pangalawa, pinagkakagalitan ng mag-asawa, ng pamilya. Karakter o mga ugali, mga asal, ugali. Anong mahalaga? Relasyon ulit. Anong panlaban dyan? Understanding. Understanding. Sabi mo sa katabi mo, matagal na kitang iniintindi. Amen. Talagang gano'n, iba-iba ugali ng tao. Kahit sa loob ng simbahan. Kahit sa loob ng bahay nyo, iba-iba ugali. Pero dahil si Jesucristo, inunawa tayo, iintindihin natin. Yan ang number one sa loob ng tahanan. Amen? Kahit sa loob ng simbahan pag hindi mo napansin ako, hindi ako pinansin. Di magpapansin ka. Para mapansin ka, magdala ka ng ube. At palitaw. Hallelujah. Para tumaas ang sugar ni Bishop Den. Mga kapatid, yan ang number one. Number two yan, sa buhay ng mag-asawa, sa buong pamilya, iba-iba ang mga ugali. Pero lahat tayo, pinatawad ng Panginoon. Kaya ang ating understanding napakahaba Kasi pamilya yan. Ang pamilya, hindi na pwede pagka nagkasala. Lumayas ka na dito. Aba, hindi, anak mo yan Sa loob ng church, ganun din. Kaya meron tayong mga cell group na pinapupuntahan kayo dyan. Para yung mga nag-aaway sa mga uga-ugali, mapagbuklod-buklod. Alang-alang sa Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, you are loved by God. Number 3, misunderstanding. Ano panlaban doon? Intindihin mo na lang. Paganahin mo yung fruit of the Holy Spirit. Amen? Kailan mo intindihin niya? Pagkapatay na. Sige nga.
Ang Pilipino, ganon. Ang kulturang Pilipino. Kung kailan nasa kabaong, iyak ng iyak. Sino dito pag namatayan, malakas umiyak? Meron po isang pastor, nangaral. Sabi niya, kung sino dito sa pamilya malakas umiyak, nag-iiyak ka. Kung sino malakas umiyak dito, siyang makasalanan at nagkasala sa kanyang magulang. Malaki ang kasalanan sa magulang. Lahat na nag-iiyak ang tumigil ang iyak. Bumalik lahat. Talaga ang mga born again, pusong maka-Diyos. Iintindi mo lahat ng tao. Pagka pinatulan mo lahat ng tao, kahit sa Facebook, mawawala mawawala yung fruit of the Holy Spirit. Pero number one fruit of the Holy Spirit is love. And love conquers all, and love never fails. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So, ngayon, paano magiging maganda ang relasyon? Simpleng-simple. Jesus Christ is our Prince of Peace. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan sa loob ng ating tahanan. Kaya ang prayer kanina, 2 Samuel, tingnan natin ulit sa 2 Samuel, chapter 7, verse 29, yan ang prayer natin. Pakilagay mo nga doon. 2 Samuel, chapter, anong verse kanina? Chapter 7, verse 29. Ito ang prayer natin ngayong umaga. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. Iyan, i-type niyo yan, ilagay niyo sa bahay niyo. Laging babasahin niyo, with your blessing, let the house of your servant be blessed forever. Kaya totoo pala yung God bless us, God bless our home. Nakalagay pala sa Bible yan. Let the house of your servant be blessed forever. Kaya sa loob ng bahay niyo, huwag niyong papapasokan yung mga demonyo doon. Pag may kumakatok doon, sabi ng asawa ko, katok ka ng katok dyan sa pulpito. Nauubos na yung ano nyo dito. Nawawala. Ngayon, pag may kumakatok doon, knock knock, who's there? Sabi niya, who's there? Kahirapan. Ano gagawin sa kahirapan? Lumayas ka rito, doon ka sa kapitbahay ko. Kaya kawawa yung mga kapitbahay nyo. Yung iba pagka-born-again, tuloy, pasok. Pinatutulog pa doon. Huwag niyong papupuntahin sa bahay niyo yung lahat ng kahirapan. Knock knock, sagot. Sakit, karamdaman. Ayun, come out. You are illegal entry in my house. Doon ka sa kaaway ko. Amen? Ang papapasukan niyo sa loob ng bahay, pagsusunuran, pagmamahalan, sapagkat we are loved by God, mahabang buhay, masayang pamilya. Amen. At pagkahapon ho, di ba, kapag kayo namamasukan, ilang oras ba ang pagpasok na isang tao sa kanyang pinagtatrabuhan? 8 hours. Yung problema ng opisina nyo, yung problema ng mundo, huwag nyo nang dadalhin sa inyong bahay. Enjoy your family. Ako, sabi ko sa asawa ko, pag alas 5 na, abay, sarado na. Alas 7, huwag natin pag-uusapan ng problema na yan. Matagal na tayo naglilingkod sa Panginoon. Alam na ng Diyos lahat yan. At matatagal na tayo sa Panginoon. Mas lalo yung mga senior citizen. Sino ito mga senior citizen? Tasan ka na kami mga senior. Yung mga hindi magtataas, babawasan ng Diyos yung discount niya. Sabi natin, Lord, give me long life. Amen. Pagka senior na, dapat masasayang puso para humaba ang buhay. Uuwi ka sa pamilya mo, sa bahay mo, lahat ng problema na may problema, nanahutin mo, bibigay mo sa asawa mo, bandang huli, kayong dalawa nagkakagalit. Amen. Hallelujah. Tumayo tayo lahat.
Mga mister, total araw ng pag-ibig ang buwan ng ng Pebrero. Minsan ipapasyal nyo man asawa nyo. Kung wala kayong makakainan, magandang restaurant, ito, meron tayong Heaven's Blend Cafe. Diyan kayo mag-date. Sabihin nyo, JCTD, ano kayo? Member, may discount kayo. Bibigyan kayo ng libreng asukal. Ayun ang manager, ayun, naka-maroon. Sabihin na, JCTD kayo. Amen? Ano ibig sabihin nun? Kailangan lahat tayo masaya ang pamilya. Say hallelujah. Yumuko tayo pumikit. Our Heavenly Father, thank you sa bawat pamilya na aming kinakatawan. Ano man ang mga suliranin ng bawat pamilya na narito, ay katagpuin mo ngayong umaga. Jesus Christ is the head of the church and we are His body. Hayaan mo po, Jesus Christ, our Prince of Peace, ang prinsipe ng kapayapaan ng aming mga pamilya narito. Isa sa minahal mo ang pamilya. Lord, thank you sa bawat isa sa amin. At kapag kami ay nagkakasundo sa loob ng tahanan, you are commanding the blessings toward us. And we declare today, as for us in our household, we will serve the Lord. Sa ganang amin at aming pamilya, kami po ay maglilingkod sa iyo. Pwede ba itaas natin dalawang kamay natin sa Panginoon? Kayo ay yumuko at pumikit at ihandog nyo ang inyong pamilya sa Panginoon. Sige, sabihin mo. At kapag nagkasala ang pamilya natin, para tayong si Job, hingi natin ang tawad sa Panginoon. Kung hindi ikaw isang anak, hindi ka nasunod sa magulang mo, hingi ka ng tawad. Kasi kapag hindi mo minamahal magulang mo, iikli ang buhay mo. Hindi ka magiging matagumpay. Yes. Kung minsan nagmadadamot ka sa magulang mo, ask forgiveness to the Lord. Kayo namang mga magulang na nandito, kung meron kang nasabing hindi maganda sa anak mo, hingi mo ng tawad sa Panginoon. Reverse the curse against your sons and your daughters. Yes, Lord. Nakikita ng Diyos, sinasalita mo yan. Sige, hingi mo ng tawad. Kung ikaw ay nagalit o sumama loob mo sa anak mo, ask forgiveness to the Lord. God will forgive us today. Yes. Kayo walang magulang at malayo ang inyong ama o ina, sige, ipanalangin nyo ang inyong mga magulang. Today, Lord, alisin mo lahat ng sumpa. According to Malakay chapter 4, 5, and 6, na kapag hindi nagkakasundo sa loob ng bahay, you will curse the land. But today, Lord, remove all curses in our family today through the power of the blood of Jesus. Alisin mo lahat ng sumpa. Sumpa ng pagtatalo, pagkagalit. At iba yung nagiging prodigal son o prodigal daughter. Deliver them from all bondages against demonic spirits in the name of the Lord. Remove all curses in every family today in the name of Jesus. Remove all misunderstanding, envy, hatred, and resentment and forgiving spirits. I remove you in the name of Jesus, the Son of the living God. And release anointing that will break every yoke of bondage in every family today. Release, Lord, obedient spirit, forgiveness, release acceptance in the name of the Lord. Kapatid, kaibigan, habang ikaw ay nakayoko nakapikit,
Damahin mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak. Kung ikaw ay isang kabataan o isa kang anak, hallelujah. Bless your mom, bless your dad. Shakrabando, Libra Shikala Rabahanda Rabahia Rabahanda. Magulang, right now, declare blessings to your family today in a few minutes. Yes, before I close in prayer, declare blessing in your family. Pronounce it, declare it in your mouth in the name of Jesus. Pagkatapos tayong manalangin, taas mo dalawang kamay mo, bukas ang langit sa ating lahat. Dahil tayo mga anak ng Diyos, humiling ka kung ano kahilingan mo. Kung kayo mayroong mga sakit at may karamdaman, ipatong mo yung kanang kamay sa bahagi na yung katawang may nararamdaman. Sige, God will heal you. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Librahanda rabasika rabakia rabahanda rabakia rabasika rabahanda. Release healing touch of Jesus in their bodies. Right now, in the name of the Lord. Sino may sakit mula ulo hanggang payapa, command your healing in our hearts, in our bones, in our flesh. In the mighty name of Jesus. I command also inner healing right now. Lahat ng mga may hinagpis, lahat na merong sama ng loob, I command inner healing right now in the name of Jesus. Right now in your mind, in your soul, in your emotion, in the name of the Lord. Release forgiveness right now. As you forgive, hallelujah, your neighbor, your family, God will forgive you. The Lord will release healing in your body in the mighty name of Jesus. Oh, Panginoon, lahat ng mga hadlang sa hanapbuhay at kabuhayan, alisin mo sa pangalan ni Jesucristo. At ngayong umaga, buksan mo ang langit at ibuho sa mga ibayong pagpapala, lahat ng kahilingan ng iyong mga anak, ay i-bless mo ang bawat pamilya na rito ngayong umaga. Lord, thank you. You answer our prayers. Hallelujah. Release your miracles. Release signs and wonders. Release abundant blessing, good health, and long life, and satisfied life in the mighty name of Jesus. Marami po salamat. And whatsoever we desire when we pray, Lord, believe that we receive it and we shall have it. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. Amen. Okay. Okay. Excuse me. Okay. Kung kayo po ay katabi nyo mga mahal nyo sa buhay, ihag nyo yung anak nyo o magulang nyo. Sige, ihag mo. Asawa mo. Sabi mo, pag mahal mo sa buhay, sabi mo, I love you, mom. I love you, dad. I love you, darling. Hallelujah. Praise the name of God. Malakas ang Panginoon. Everyone say, I love you, Jesus! Amen. At bago tawagin ko si Pastora Joyce, ay gusto ko lang mag-report sa inyo ito yung project natin. Pakita mo nga yung project natin sandali. Yung kung nasaan na tayo. Brother Jeremiah, pakilagay mo yung sinend ko sa iyo kanina. So, ito na po yung ating latest na ating pinapagawa dyan sa... Ano pa lang ho yan, mat foundation tsaka poste. Nakaka-5 milyon na po.
Ang mahalaga, God is our provider. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Ayan, kaya yung tuloy-tuloy yung ating pong pagkakaloob sa Panginoon at kung kayo ay nakukumbik, ina-announce ko lang naman yon, hindi ko kayo pinaparinggan. Huwag ko kayo mahiya, tuloy-tuloy yung ating pagkakaloob sa Panginoon. Amen. To God be the glory. Mga ilang araw, kasi 3 years in the making ho yan. Kaya sa isang araw, doon na tayo lahat sasamba. Napakalaki. Amen. Fully air condition. Sa mahal na araw, doon tayo magse-service. Doon na sa mga bukirin. At magkakaroon tayo ng, anong service natin yan? Madaling, ano tawag sa ganun? Easter Sunday. Sunrise service, doon tayo magse-service. Okay ba sa inyo yan? Para makita natin lahat. Ganyan tayo nung naalala nyo nung unang panahon. Dito tayo nagse-service, wala pa naman. Kasi lahat kayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen? So, tuloy-tuloy po ang ating pagkakaloob sa Panginoon. Okay. God bless you. At tawagan natin si Pastor Joyce. Thank you, Jesus. Mabilis lamang po ito. Good morning po sa bawat isa. Ang Little Pigeons po ay magkakaroon po ng awarding. Baliktanaw po sa mga nangyari at activities po nila nung Sunday School po. Kaya po, tunghayan po natin ang kanilang mga awards ng mga Little Pigeons. Maraming pong salamat. Natawagan ko po si Bishop Ted and Reverend Lily. Good morning, church. We are glad to share to all of you the achievement of our little blessed generation for the month of January to February. So the content of our certificate is Jesus Christ, the Deliverer, Blessed Generation. This certificate is proudly presented to for attending and participating in Sunday School awarded this 25th day of February 2024, signed by Pastor Joyce Malangin Bautista, Little Pigeons Pastor, Bishop Teodolo Malangin, JCTD Founder, President, Reverend Lilibet Malangin, JCTD CEO, Administrator, Joanna M. Salonga, Chairman of Little Pigeons, Jennifer B. Balinagay, Vice Chairman of Little Pigeons. And we want to request the presence of our Bishop, Pastor Dili, and Pastor Joyce to hand the certificate of our Little Pigeons, and the presence of our Chairman and Vice Chairman to announce the name of our blessed generation. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you for your lives and the life of these little pigeons. We are proudly to present them as they know deeper about God and the Word of God. So we have here the Certificate of Participation, Perfect Attendance Award, and the Most Energetic Award is presented to Abraham Joseph M. Salonga. Perfect Attendance Award, Certificate of Participation, Most Energetic Award, Catrice Aquino. Certificate of Participation, Christine R. David. Christine Ann Nazareth. Kailin Janet Oreta. Most Creative Award, Perfect Attendance Award, and the Most Active, Elizabeth G. Castro. Most Energetic Award, Ezra R. David. Hope Elizabeth Mansibang. Perfect Attendance Award, Yuna Isabel S. Ramos. Perfect Attendance, Jean Daniel B. Balinagay. Perfect Attendance, Most Energetic Award, Jenna D.L. Balinagay.
Most Creative Award, Jude O. Kakayurin. Most Energetic Award, John Joshua Caburso. John Jacob Caburso. Perfect attendance, John David Davao. Jaylin R. Daraman. John Edsel Junicio. Johanna Isabel Dulak. Most Active Award goes to Jericho A. Figueroa. John Russell C. Galvez. Jacob M. Santos. Kyle Andre Isidro. Megan Haley Capulong. Paul Ezequiel Marfil. Precious Queenie Rich Tanghal. Perfect attendance and most behaved. Kin Athena Santiago. Ruin Jade Kakayurin. Samantha Santos. Savannah Jenice Pablo. Sean Israel Castro. Most Energetic Award goes to Sham Ezequiel Llames. Shereen Joy San Pedro. Scarlett Villarojo. Most Energetic Award, Johan S. Castro. Perfect attendance, most creative, most active, Sabdiel Ashley Pana. Shania Vernice Pablo. John Andre El Cadre. Rafael Jello Ortega. Athena Catherine Santos. Zayron Cloud Capulong. Crialyn de la Cruz. Manny Dorian Amon. Lawrence Adriel Morelos.
James Carlos, Jared Merluza, Kailin Janet Oreta, Johan Nicole De Jesus, Johan Micaela Malange, Cyrus Joseph Valentin, perfect attendance, Eliza Marie Rosende, Yuta Ley Decena, most active, John Jacob Sagala, Catherine Joy Sagala, Joseph Treb Emor, Ivan Clark De Guzman, Andrea May Casinillo, Tristan Capulo, Anton Micael Papa Santillan, Arvil Klein De Guzman, Angela Carla De Guzman, Audrey May Alcaraz, Ron Jacob Mirabuena, Ayesha, maraming salamat po, parents, guardians, to support our little Bigens. And we do want to encourage more parents to join us to share the Word of God to our little Bigens. God bless everyone. Maraming po salamat sa mga magulang. At syempre po, tinatawagan ko po yung mga teachers. Teachers, ayan, dito po tayo. Ayan, para po... Ayan, sige po, dito po tayo. Yung mga teacher po na nakaupo, ayan. So palakpakan nga po natin ang mga teacher na matyagang nag-aalaga tuwing service. Ayan, salamat po sa buhay nyo. Ayan, tawagin ko po, para po makilala nyo po yung mga nag-aalaga at nagtuturo, tawagin ko po si Teacher Camila, isa po ang past chairman natin. Next ko po si Teacher Dulce, si Teacher Jen. Ayan po. Ang bago pong chairman po ng Children Little Bigens ay si Sister Joanna Salonga. Next ko po si Teacher Jaira, si Teacher Danica, si Teacher Noemi, si Teacher Dion, si Teacher Abby, si Teacher Paul, at si Teacher Jeremiah. Maraming pong salamat sa buhay nyo. Amen. At ina-encourage ko po lahat ng mga kabataan na isama po natin sila sa Sunday School. At syempre po, kung may puso po kayo na magturo, ay samahan nyo po kami na mag-alaga, sumubaybay at mag-guide po sa ating mga little Bigens. Maraming pong salamat. At sa CEO and Administrator at kay Bishop Ted, maraming pong salamat kay Reverend Lily. Sige po, maraming salamat po sa lahat po ng teacher natin na matyagang nagtuturo sa ating pong mga anak at mga apo. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. At ibigay po natin ang lahat ng papuring pasasalamat sa ating Panginoon. Awitin po natin yung To God be the glory. To God
salamat sa umaga pong ito na ikaw ay aming pong napapurihan, napasalamatan sa lahat ng mga pagpapala na aming pong naranasan. At Lord, in the name of Jesus, salamat po Panginoon sa iyong salita na bigkisin mo kami, halalang yung pag-ibig, ang aming pong mga relasyon sa aming pong mga pamilya. At Lord, i-bless mo ang bawat isa, ang nanay, ang tatay, ang anak, ang apo. Hallelujah. At Lord, pagpalain mo Panginoon kami sapagkat hallelujah, ikaw pong may sabi kapag kami